Yung ano, yung o ABS-CBN. Basta fina-flash nila yung ano, yung load number. Yung ano, unahan lang kayo sa pagkopya para makuha yung load. Yan ang lightning. Pagliwanag niya, sandali lang, mawawala na. Samantalahin nyo. Kunwari, ngayon pwede kayo magtanong. O nga pala, nalimutan ko kung na-check mo, Bargery, kung na-copy-paste last time, no? And ngayong araw, huwag mo kalimutan para huwag nyo pakakawalan ng di nakaka-copy-paste. Ulay na isa sa mga amoy. Tagal mo sa ano, buyang-yang mo. Sister Conching, pakimute kung wala pang tanong. So, ulitin ko, itong ginagawa natin na maikli lang ang pagkakataon, nakasulat din sa Bible yan. Ano sabi ni Kristo? Habang nandyan yung bridegroom, huwag kayo mag-fasting. Samantalahin nyo kumain. Samantalahin nyo magpista, mag-celebrate. Habang nandyan yung bridegroom, kasi sandali lang mawawala na siya, sabi niya. Hindi na ako magtatagal sa inyo. 3.5 years, maikli yan, ha? So, yung sabi ni Kristo, aalis na siya. Hindi nila nakuha, relax pa sila, Ang pinakasiguro nakasamantala sa bawat segundo, bawat minuto, bawat moment ng fellowship, si John. Hello po, Pero pwede iba, po ba magtanong? So, tapusin ko lang. Yung lightning, mabilis, samantalahin nyo. Yung thunder, hindi nyo na makuha. Ugong na lang yan. So, may thunder ba kayo? Yan yung parting hindi nyo pa nakuha, fellowship, si John. So, huwag kayo, pwede iba, po huwag nyo hayaan na thunder lang sa inyo. Yung thunder na lang yan. Nakatago yan sa iba, naka-reveal yan sa iilan. May thunder ba kayo? Yung tinig. Yan yung parting hindi nyo pa nakuha, fellowship, si John. Number 2 question na to. So, huwag kayo, iba, sino nag-describe, lahat kailangan mag-describe. Tapos yung comment lang yan, dati. Yan sa iba, naka-reveal yan sa iba. May thunder ba kayo? Yung tinig. Yan yung parting hindi nyo pa nakuha, fellowship, si John. Number 2 question na to. Ako po si Kea Madrones. Sino nag-describe, lahat kailangan mag-describe. Tapos yung comment lang yan. Ano pong dalang mensahe ng thunder? Lea Padrones? Kea po. Lea. Kanino anak ka? Kanino anak? Kay Jenny Bib po, kapatid ko po si Enoch Shoson. Kapatid mo si Enoch Shoson. O sige. Opo. Ang thunder, pagkatapos ng lightning, kasunod thunder. Scientific yan. Okay? Yung lightning, iinit, literal na kidlat, iinitin niya yung hangin. Pag nawala na yung kidlat, magkakaroon ng vacuum dun sa pinag-initan ng hangin. Babagsak yan sa vacuum. Pagbagsak niyan, yan yung ugong na marinig mo ng kulog. Kayo tanong bulong, mga tanong bulong narinig. Pagpaalalahanan, kung mahal niya yung mga kapatiran. Tanong bulong. Ano po yung mensahe niya po? Mensahe. Sa panahon po natin. Ang mensahe ng thunder, yan ang nakatagong mensahe sa thunder na hindi alam ng iba. May kinalaman sa yung rapturing faith. So ang mensahe na magbibigay siya ng rapturing faith, bawat kapanuhunan, yan yung tinatawag na message of
So, yan yung, kaya yan ang tatak mo, selyo mo, yan din ang rapturing faith mo. So sa turo ng level 1 dati kay Jackson Gunn, ang rapturing faith ay sa rapture lang maririnig. Sa rapture lang matatanggap. Hindi, buhay pa tayo. Hello? Wala ba yung boses ko? Hello. Narinig pa ba ako? Opo, narinig ka po. Okay, narinig ko kasi yung tunog na nawawala ako yung signal eh. Okay, so nakuha nyo, no? Ang rapturing, ang thunder sa atin, yun kung nakurinig mo yung tinig, nakita mo yung kidlat, rapturing, sasamantalahin mo, gusto mo sunggaban yun. Hindi ka na maghintay ng ibang pagkakataon. Ngayon, daming pagkakataon bigay ng Diyos sa atin, no? Binabali, wala lang. Nandiyan pa si Barlito. Pag preach mo bukas, sabihin mo yan. Hindi nyo sinasamantala, nandito na. O parang andyan na si Kristo, walang pakialam yung mga sacerdote ni Herod. Walang pakialam. Samantalahin nyo. Yung wise men, sinamantala. Di ba? Paano naman po malalaman kung may rapturing faith yung isang tao? Makikita mo kung may pagkaberean siya eh. Tuloy-tuloy. Hanggang lumago siya eh. Kahit lumago ka na, kailan tuloy-tuloy ang pagkaberean? Meron tao, berean pansamantala. Nagkumpara samantala. Kailan tuloy-tuloy yan? Makikita mo nagbago yung buhay ng tao. Parang pinakamahalaga sa kanya yung mensahe. Yung salita. Hindi siya katulad mga taong mundo ang kasiyahan panglupa. Ang kasiyahan na pinakamataas na kasiyahan niya yung panglangit. Mga panglangit na bagay. Siyempre, palalim yun habang tumatagal. Kaya pag lumalim ka na sa pagkaberean, tatagos ka na sa LCM, PTA, Progressive Ministry. Yung hukom na yan, no? Ibig sabihin, lumalalim yung paglilingkod mo, lumalalim yung unawa mo, yung ugnayan mo sa Diyos, lumalalim. Yung relasyon mo sa Diyos, lumalalim. Nakikilala mo siya ng mas malalim. Mas lumalalim yung natatanggap mo mensahe sa Kanya, mas lumalalim yung pagkakilala mo sa Kanya. Yung paglilingkod mo, lalo kang nagkakaroon ng burden. Kasi, pag talaga nakita mo, siya, parang napakamanhid na hindi ka maawa sa ibang tao, no? Hindi ka maawa sa pamilya mo, pamilya ng ibang tao, o sa church, na umaasa sa rapture. Nawala yata yung share screen nyo. So tuloy lang ako, yung share screen ko hindi ko tinatanggal habang yung mga nagla-live, palakihin nyo yung share screen ko para at least may nakikita. Dapat yung tawag dyan, yung spoken, yung thumbnail, no? Kung meron lang akong screenshot dito. Anyway. O sige, sino pa yung... Yan yung pangalawang tanong. Madali pa lang, ha? Sana na-describe nyo. Ano po yung pagkaberean? Ang pagkaberean, naku, sana maraming nag-share sa yung kapatiran, no? Sana yung mga young people, naka-friend list ka na. I-add nyo, ha? Ano, ulitin mo yung pangalan mo? Thea? Kea po, ano? Kea po. Kea. O, add nyo si Kea. Ano yung pili mo ulit? Si Oson? Padrones. Padrones po. Siguro may asawa ka na, kaya Padrones, no? Ay, hindi po. Middle name po yun ng papa ko. Ay, iba yung papa mo sa kay ano? Kay Hindi po. Dinadala ko lang po yung middle name ng mama ko. Parang Pakaira, no? Okay. Padrones and Pakaira. So, sana magka-close kayo para makasharing kayo. Add nyo yan, ha? Add nyo yan yung Padrones, ha? Okay. Ang pagkaberean, gusto ko sana ibang kapatiran sumagot. Ganito, ha? Sa ibang mamya, tuloy ang tanungan mo. Magtanong ka para masubukan sila may ka-sharing. Magkaroon man lang sila ng 2B, no? Ang pagkaberean, ibig sabihin, nagsisi ka sa kamangmangan. Di ba meron tayo tinatawag na magsisi sa kasalanan? Narinig mo na ba yan? Hello? Opo.
Saan church ka dumadalo ngayon? Wala. Kay Pastor Sakayan po. Okay. Ngayon, ano yung unawa mo kung narinig mo magsisi? Ano yung unawa mo pag narinig mo magbago? Okay. Opo. So pag sinayang magbago, kung dati masamang tao ka, magiging mabuting tao ka na. Tama? Tama po. Okay. Itong Berean repentance, malalim na pagbabago to. Dati, hindi ka interesado sa malalalim na bagay ng Diyos. Ngayon, interesado ka. Kasi hindi naman lahat ng tao masama para magbago mula sa kasamaan eh. Denomination ganyan din eh. Yung magsisi is aminin mo nagkasala ka, tapos magbagong buhay ka. Kasi dati nagsisinungaling ka, ngayon hindi ka na magsisinungaling. Mga ganyan. Pero ang pagkaberean, malalim na pagsisisi. Malalim na pagbabago to. Sinabi mo sa Panginoon, dati, Panginoon, hindi ka ngayon interesado gusto ko makilala ka. Kasi hindi naman lahat ng tao masama para magbago mula sa tanggap yung salita mo. Kasamaan eh. Gusto denomination ganyan din eh. Yung ano yung kalooban mo sa aking buhay. Kasala ka. So simula dyan, magsasaliksik ka na. Magbagong buhay ka. So part ng pagkaberean yung nagsasaliksik, nagtatanong, nagkukumpara. Pero ang pagkaberean, malalim na pagsisisi. Malalim na so itong berean, hindi to parang ano lang, nakikinig lang sa pulpito, nakikinig lang sa preaching. Nagsisimula ka na magtanong, magsaliksik, magkumpara. So hindi ka lang makikinig sa Sunday service. Makikinig ka rin sa online. Makikinig ka rin sa mga post, sa mga audio, ganyan. Magtatanong ka, kinukumpara mo na. Pag kumpara mo, makikita ka, kung natamaan niyo mo yung mas progressive, aabante ka. Kasi makukumpara mo eh. Ganyan ang paraan ng pag-abante ng anak ng Diyos. Hindi dinikta lang mula sa pulpito. Dumaan sa pagkaberean, kaya alam nila galing sa Diyos yan. Hindi dahil sinabi lang ng pastor. Okay? Pinatunayan niya sa salita. Andyan din ang Biblia. Di ba? So nagkukumpara, nakikinig. So malalim ang pagkaberean niya. Ito yung malalim na pagsisisi. Ito yung tunay na pagsisisi. Kasi yung nagbagong buhay ka lang, katulad lang ni Judas yan eh. Yung nagsisi si Judas. Bakit ba niya pinagkanulo si Kristo? Mababasa natin, nagsisi si Judas, Matthew 27, 1 and 2. Or 3. Yung pagsisisi niyan, sapat ba yan para makaligtas? Maraming ganyan ang pagsisisi. May walang kinalaman sa pagkaberean, may kinalaman lang sa pagbabagong buhay. Maraming nagbabagong buhay na unbeliever o ibang relihiyon o make believer. Kunwari, dati kang nagsisinungaling, ngayon hindi na. Dati kang magnanakaw, ngayon hindi na. Dati kang mangalunya, ngayon hindi na. Maraming ganyan testimony rin sa churches, sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi masama yung mga yun. Ang problem, hanggang dun lang. Hanggang dun lang ba talaga? Hindi, yun. Yung malalim na pagsisisi, may kinalaman sa kamangmangan sa Word of God, kamangmangan sa katotohanan. So, dati, Nicolaita ka, sarado ka. Dati, lukewarm ka, wala kang pakialam. Ngayon, pag berean ka, maiging mainit ka, katulad ng lightning, no? Gusto mo tignan agad yung daan kung may lubak bago mawala yung lightning. Para pag dumaan ka sa maulan na daan, hindi ka lumubog sa lubak, di ba? Yan yung gusto mo masagap, lahat ng kaya mong sagapin. Parang baby na gutom sa gatas. Yung pusa na ayaw maagawan ng pagkain. Tinatakpan nung paa niya yung pagkain. Agawan sila. Mag-agawan kayo. Kunwari, tanong. Turing nyo, itong pagtatanong, mag-aagawan kayo. Ganyan yung ang dapat na yung may nagkaroon ng berean repentance. Nagbagong isip natin. May pagbabago sa isip. Metanoia at change of mind. Sige, iba naman, no? Pwede tuloy-tuloy ka rin magtanong, Sister Kay. Yung iba, magtabi lang. Yung share screen, tumulong kayo kasi parang nakita ko nawala na yung share screen ng iba. May matanong ko na yung tanong nyo ni Yeye. Marjorie, constantly check mo rin kung nag-tribe sila, okay?
Anong Mas klaseng pakakawalan pagbabago tayo po pag di yung naka-PPA. pagkaberyan? Hello, Sister Kayata. Hello. Ulitin mo yung tanong. Anong klaseng pagbabago po yung pagkaberyan? Dati hindi ka nagtatanong. Attend, uwi, ganyan lang. Ngayon, nagkaroon ka ng kauhawan, gusto mo malaman yan. Pag inimbita ka, talagang gusto mo magkumpara. Si Jason Gabrola, hindi na pumasok. Oh. Hindi pa pumasok sa level na yan. Medyo natatakot siguro sa ibang paksa. So, ganito. Hindi ka natakot dito. Kumaga, gusto mo talaga pakinggan, kumpara. Ngayon, let's say baby ka pa. Hindi pa kaya. Pero tinuturuan ka, unti-unti magpapaturo ka. Bilang berean, may teachable spirit ka. Yan yung nagbago. Dati, medyo matigas ang ulo mo. Lika, anak, pabasa report na tayo. Ayoko. Busy ako. Oh. So, ayan, maganda. Ayan yung pinapakita, no? Berean repentance. So, salamat sa share screen. Kung sino man nagla-live, palakihin nyo yung na pinag-usapan, no? So, maganda yung mga tanong mo, sis. Sana ma-apply mo sa buhay mo. Ang tamang pagsisisi, hindi ka lang nagbumait. Ang tamang pagsisisi, nagkaroon ka ng kauhawan sa pagiging sa malalalim na bagay ng Diyos. 1 Corinthians 2:13 o 12, 2:10, 11, 12, 13. At sa tamang paraan. Ano yung tamang paraan? Patas ka, makinig. Patas ka magkumpara. Yung iba kasi, nagkaroon man ng kauhawan, ayaw makinig sa iba. Ang gusto lang pakinggan yung grupo nila. Hindi yan pagkaberean. Uhaw ka nga, pero kinulong ang isip mo. Ang pagkaberean, hindi kulong ang isip. Let's say baby ka pa, baguhan ka pa, hindi mo pa abot yung patas. Kung sino man nagtuturo sa'yo paano maging berean, gusto mo yan ganapin. Madali lang naman mapatunayan kung tama na mali. So yung mga baby Christian pa dyan, yung hindi pa malalim, may teachable. Kunwari, kahit ibang denomination, nagturo sa'yo magpakabanal, maghaba ng palda, maghaba ng buhok, wag mag-makeup. Ngayon, kahit ibang church pa nagturo yun, dahil nakita mo sa Bible, may teachable spirit ka. Kahit pa Nicolaitang yung pastor, dahil baby Christian ka pa, kung alam mo naman, kaya mo nang patunayan na tama yung tinuturo niya, pansamantala, susubo mo muna yan. Ang berean, pag lumalaki, hindi siya loyalty sa pastor. Ang loyalty niya nasa salita. So salamat sa pastor, kahit Nicolaita pa yung pastor, na natutunan niya yung bagay na yan. So, ang berean na nagsisi sa kamangmangan, o sabihin natin, nagsisi ka sa pagkaberean na pagsisisi sa kamangmangan, kahit yung pastor ay Nicolaita, pag may tama ka matutunan, baguhan ka eh. O, subo ka lang muna, subo. Later, kaya mo na salain dahil hindi ka na baby, hindi ka na paslit, hindi ka na sanggol. Medyo lumalaki ka na, kaya mo na discern. Lumalalim na yung paksa na kinukumpara mo. Godhead, baptism, di ba? Itong sa hukom. Kunwari sa iba, wag na pilitin ng bata. Ito, dituro dito, pilitin ng bata. At sana ebidensya sa Biblia. Yan, no? Maaabot ka na sa level na yan. Pag tumagal. Ang tunay na berean, tunay nagsisi sa kamangmangan, lalago yan. Hindi yan magtatagal na bansot o yung alam lang niya paulit-ulit. Yan. O sige. Yan yung paano mo malalaman. Okay? Sa mga nag-scribe, pwede nyo summarize yung tanong, no? O pwede isang pangalan, sunod-sunod yung tanong. Basta, wag mo pakalon, Bar Jerry, na kailangan makapi-paste bago maghiwalayan. Okay. O sige. Makipag-agawan kayo. Kung tuloy-tuloy yung ganyan spirit ni Kaya, makipag-sharing kay Kaya. Ang pinakamaganda, bukod sa akin bukod dito may matanong mo rin ibang young people namin. Okay? Sige, bago JP, makipag-agawan kayo, lightning. Yung tanong ko po, ano po yung connection ng connect ng thunder sa rapturing faith? Yan yung titignan ng Diyos. Yan yung para justified ka, masanctify ka.
Kasi kung tuloy-tuloy kang Berean, may magbabago sa iyo eh. Magbabago yung panlasa mo, pananaw mo. Magbabago rin yung kilos mo, magbabago ang interest mo. Sa mata ng Diyos, pwede kang i-rapture sa oras na yan. O spiritually, may rapture tayo. No? Pero, kunwari, dumating ang Diyos sa ngayong gabi, kasama ka. Di ba yung magnanakaw sinama? Today you will be with me in paradise. Ang dali-dali lang, sa puso niyo, mag-decide kayo, I have decided to follow Jesus, no turning back. O maraming pa yung people nagta-turn back. Kayo lang, sarili, work out your own salvation, no turning back. Kung kayo nanghina, patulong kayo sa ibang hukom, magpalakas kayo. Siyempre, maraming sumusuko dahil sa pagkaberen, dahil nagtampo, etc. Pero pagsubok yan eh. Wag mo pahadlang sarili mo. Ang rapturing faith, kwalipikado ka na sa rapture. Para kang nagbayad ng insurance, hindi ka nakabayad ng maraming beses. Sa unang taon lang ng bayad mo, na aksidente ka o namatay ka. Babayaran ng insurance yung ano mo, ng buo, kung di madaya yung insurance na kumpanya. Ganito rin dito. Tuloy-tuloy ka Berean, pero pag inabutan ka ng kamatayan, justified ka, sanctified ka, baptized ka ng Holy Ghost, selyado ka. Ang selyado, garantiya yan na ikaw ay kasama sa rapture. So ang rapturing faith, kasama ka sa rapture, yan ang ibig sabihin yan. Meron kang pananampalataya pang rapture. Kaya nga sabi ko ngayon, nasa puso nyo ba, nagsisikap ba kayo magtanong? Mga magulang, gusto nyo ba yung anak nyo makasama sa rapture? Eh syempre, baka matagal-tagal pa bago maging puso niya yan, fully committed siya, fully surrendered. Tulungan nyo, iutos nyo lang. Huwag nyo hintayin na sunugin pa yung mukha sa ozone disco bago pa maniwala yung anak nyo. Bago pa niya isurrender yung buhay niya. Huwag nyo hintayin nasa Tartarus na bago sabihin naniniwala na kasi nawala na yung mga bagay sa lupa eh. So, huwag kayo magbulag-bulagan. Nakala mo yung buhay nyo ngayon, habang buhay yan. Yung mga nag-i-enjoy, ini-ignore to, nagbubulag-bulagan kayo. Kala nyo habang buhay yung ini-enjoy nyo ngayon. Isang araw, aalisin ng Diyos yan. So, ngayon pa lang, ibigay nyo na yung niya sa Diyos. Kasi siya lang magbibigay siya ng tunay na kahulugan ng buhay. No? O sige, Hello po. sino to? Joanna o si Ruth? Joanna. Doon sa bahay, magpahanda kayo ng tanong, Ruth, no? Dati nakipag-agawan yan. Si Yasmin, develop nyo. Okay. O, Sister Joanna, go. Yung tanong ko po sa sa thunder, di ba may tatlo po yan, yung thunder voice and yung lightning. Pakilinaw yun po yung lightning. So, pakinggan mo yung audio video ko dyan, ha? So, wala tayo sa two outline wala tayo sa two outline yung thundering voice lightning. Ako na lang Ito na lang yung thumbnail. Share screen. Pero may outline pa yan. Itong dalawa nakikita, no? Sige. Maraming audio dyan, download nyo, no? Pakinggan nyo. Thunder, hindi mo maintindihan. Lightning, nakikita mo. Pero sandali lang siya. So may verse sa Bible na, for as the lightning, light is from the east to the west, ganyan. So shall the coming of the Son of Man be. Ibig sabihin, mabilis. No? So may nasabi si Kristo, ibang halimbawa, habang nandito sa inyo yung liwanag. No? Meron pa ibang talata. Pag narinig mo yung kanyang tinig, huwag mo patigasin yung puso mo. Today is the day of your salvation. Hebrews 4:7. When ye hear His voice, harden not your hearts. Existential question niya sa mga anak niya yan, o sa sarili niya yan. Sa mga magulang, mayroon din magulang na naglulukwam pa eh. Yung ibang magulang nag-Nicolaita na, yung ibang magulang naglukwam pa. When ye hear His voice, warning to eh.
Darating na yung bulkan, sasabog na yung bulkan, alis na tayo. Sakay ka na. Oh, ay hindi, marami pang gagawin. Iwan, di ba? Okay, lightning, liwanag, sandaling liwanag, thunder, hindi mo na maintindihan. Hindi maintindihan ng iba. Yung voices, kunwari, nakuha mo yung liwanag, nasundan mo yung liwanag. Hindi na yan liwanag, lightning lang. Light na yan. Light of the message. Light of the message, naririnig mo yung tinig. Tuloy-tuloy ang tinig sa'yo. Still small voice. God is not in the thunder, in the wind, in the storm. He is in the still small voice. So saan mo hanapin ang Diyos, di ba? Kayong salitang pagkabere, yan bagay kasi yan na still small voice. Hindi yan na parang supernatural lindol kinausap ka. Nagkakaroon ka ng bubbling sa puso doon dahil may tatanggap kang revelation. Diyos yung nakikipag-usap na sa'yo. O gamit si Kristo, gamit yung mga anghel niya, 7 anghel niya. So, pag ang Diyos na yung nakikipag-usap sa'yo, still small voice, hindi parang dumadagundong yung kapaligiran. Pang mababaw yan. Nakipag-usap sa'yo kasi binigyan ka ng revelation. Katulad ni Melchizedek, he received an oath to become priest. Diba? Yung oath, yan yung still small voice. Okay, so si Joanna, no? O yung iba, maghanda kayo. Alam nyo ba kahit hindi kayo nakatanong dito, pero naghanda kayo, pwede kayo magtanong. Ibig sabihin, hinahabol nyo talaga. Gusto nyo masagap as much as possible. Diba? Yan yung hinahanap ng Diyos na puso. Pusong dalisay. Brother, if may That's question. what I long for. Okay. Kanta. Sige. Sino to? Sister Jezreel po. Okay, Sister Jezreel. Sana makasama ko sa rapture. Sige, tuloy. Tanong ko Ate po, si Marilyn. po yung Antichrist na tatayo, upo dun sa ikatlong temple. Malay natin, maaaring si Pope Francis, pero pwede rin ibang Pope. Alam mo ba, may revelation yung Fatima na mahuhulog daw sa Antichrist yung Catholic Church. Yan yung third message of Fatima. Merong internal na magte-take over na Antichrist sa Catholic Church. Na parang ibibit, parang mason daw, o ibibitray yung nila, yung faith nila. Isipin mo kahit sila merong ganyan, Kung sila nga merong ganyan. Ngayon kung tinatanong yung particular tao, hindi ko masasabi kung itong Pope o yung ibang Pope, di ba? Basta nasa posisyon ng papacy. Kasi may power siya magbigay ka maghatak sa buong mundo, magkaroon ng kapayapaan. Siya yung nananawagan ng kapayapaan sa buong mundo. Yan yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 1, di ba? When they shall say peace and safety, sudden destruction comes upon them. Yung tanong na yan ako po magtanong din ha. Sister Conching, bukod sa'yo, pati mga apo mo. Wala po akong kasama ditong apo. Hindi, ako po ang ibig sabihin, sa ibang oras. Kung paano nagtanong ka rito, ganyan din, gumawa ka ng sarili mong gawain na patanungin mo sila. Magkaroon ng question answer. Kasi gusto mo magkaroon ng pag-asa yung anak mo at apo mo sa rapture, di ba? O sige. Ako po yung nagtanong pa, bro. Ang tanong ko po, totoo ba na ang pangalang Jesus ay Minana? Ano pong talata? Buksan mo. Wala Hebreo. Wala po akong Bible dito. Wala po. Kahit online, utusan mo yung mga apo mo dyan magbasa. Si Merlin, si Jezreel. Nasa Tanay po sila. Bro, ako po nag-iisa dito. Hilingin mo lang online. Mga apo ko, Merlin, Jezreel. Kung wala si Merlin, Jezreel, anong talata? Pero kung nandiyan si Merlin, unahin mo na si Merlin para masanay. Parang lalong lumaki ang pag-asa, di ba? Hebreo 1:4 yun. Tapos yung iba, magbukas kayo, John 5. Tig-isa kayo, no? Yung iba naman, John 5:43. Sige.
So, yung isa naman, Philippians 2:9. No, brother. Narinig mo ako. Pakibasa na yung Hebrews 1:4 para kay Sister Conching. Kung pangalan, wala na may pakita rito. Nasa outline yun na. Sa baptism. O kaya, Apostolic Doctrine Outline, baptism. Walang baptism dyan. E di soteriology, sige yan na. Ito pa po, Philippians 2:11 po. 2:11? 2:10 po pala. 2:9? Ay. Tapos O dali na, basa na yung Hebrews 1:4. Isulat mo, Mr. Conching, ha? Baka hindi nila mabasa eh. Wala ba si Merlin dito? Sige po, bro. Isulat ko na lang. Kung ayaw magbasa, di pa magbasa si Conching. Hello? Dami-dami kapatid na wala magbasa. Ako po, babasa. Basa na. babasa. Alam mo ba, bibigyan din kayo ng Diyos ng blessing? Kahit na, material. Patuloy na, Hebrews 1:4. Sige. Ano po? Siya ay naging higit. Hebrews 1:4, di ba? Siya ay naging higit na mataas sa mga anghel sapagkat ang pangalan na kanyang minana ay mas mahusay kaysa kanilang pangalan. Sister Shirley to. So, sana mautusan mo yung mga anak mo, no? Salamat. Hebrews 1:4. John 5:43. Sino? Wala pa? Philippians 2:9. Sino? Sino yung nagpresenta ng Philippians 2:9? So, Hello po, babasa po ako sa John 5:43 po. si Dave yata to. Sa John 5:43, sabi dito sa talata, ako ay dumating sa ngalan ng aking ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Kung may iba na dumating sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin ninyo siya. So, minana ng anak yung pangalan ng ama. Philippians 2:9. So, salamat, Brother Dave. Yung iba dyan, ha? Tulungan nyo yung pamilya nyo habang hindi pa natatapos ang oras yung mga anak nyo, utusan nyo. Sino to? Si Joshua. Opo, Joshua po. Layo ng boses. Yung mic, dapat alam mo na yung position pag yung mic para malakas. Mahina ulit ang boses eh. Lilipat po ulit ako. Narinig po ba na maayos? Si Ruth dapat pumuesto na sa mic. Salita ka ulit. Ayan, hello po, hello. Lumakas ng konti pero matino-tino na. Sige. Tuloy na. Matpagtyagaan na. Ayun lang ba? Humina ulit. Lumayo ka yata ulit. Sino? Dali, unahan to. Kasing oras natin tumatakbo. Yun yung... basahin ko na po Philippians 2:9. Kaya nga siya ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yan, minana. Binigyan eh. Diba? Okay. So, Sister Conching, iligtas mo yung anak at po mo. Tanungin mo sila lahat. Kahit yung tanong ay pareho. Kunin mo yung sagot, no? Pwede mo i-post sa hukom, pwede mo i-post sa Zillow, pwede mo i-post sa Progresibo Kronika. Sino to? Joanna. Uy, Barjeri, lagi mo check kung tuloy-tuloy ang scribe, ha? At yung number kompleto. Hindi po pwede sa hukom. Ano na? Hello. Hindi pwede po sa hukom. E-post. Pwede. Ang hukom mas top to yun eh. Ang Zillow, ito lang EA. Yung tanong mo sa anak mo, parang EA rin yan eh. EA1, hindi, EA2A, no? Kailangan nagtatanungan tayo kundi yung church natin walang kwenta. Okay. Joanna, sana yung iba, encourage nyo. Kunwari, nakakailang ikot ng iba. Pero yung anak nyo wala pa. Mag-alala kayo. Sabihin nyo isa't isa. Janelle, sabihin mo sa magulang mag-alala kayo.
Ricky. Oh, mag-alala kayo. Sabihin nyo sa mga anak nyo, mag-alala kayo. Okay, Sister Joanna. Oh. Joanna. Para nakakuha na 1 milyon, gusto ang pangalawang milyon. Yung iba, wala pang nakukuha 1 kusig. Tuloy, hindi ba ikaw yan? Sino yung gusto magtanong? Yung kapatid ko ata yung brother Brother Francis, binigay mo na kay Menan yung yung picture na pinakuha ko sa'yo. Baka bukas na naman, handa nila Enoch yung picture ng 2008. Tanong, wala sumasagot. O sige. Sister Kea ba? Kea? Birthday po ito. Good evening po. Brother Dig po ito. Pwede po bang magtanong? Okay. Sige, yung tanong ko po is yung mga boses po ng Seven Thunders sa Revelation 10 verse 4, nanggaling po ba yun sa trono ng ating Panginoon? Oo. Chapter 1 verse 4. Yan, basahin mo yan. Chapter 4 verse 5, chapter 5 verse 6. Galing sa trono ng Panginoon yan. Okay. May tanong ako. Itong matatanggap ninyo ay galing sa Diyos. Huwag nyo baliwalain. Binibigay na nga ng Diyos, binabaliwala nyo pa. Gusto nilang pera. Gusto nila kayamanan, kalusugan, kagalingan, talaman. Abulin nyo yung spiritual kasi ito yung pang-eternal life nyo. O sige. Sino pa? Ako ba? Tatanong lang. Yung tatanong ko po. Yung sa Seven Thunders. Paano naging shout ang mensahe or message ng seventh angel? Pinay ko ba? Pakilaw. Lakasan mo. Narinig po. Paano naging shout ang Simon, yung boses na, mo parang kinakain, be. Yung boses mo. Nag-echo po kasi. Siguro hindi, siya uminom ng malamig. Sa ibang oras, tutuan natin sa labat para bumalik yung boses niya. Patayin ko lang nag-echo eh. Kung marami tong preacher, kung madalas to mag-preach, pwede rin maging ganyan. Pero hindi mo siguro madalas mag-preach to eh. Ito na. So, okay na. Hindi na nag-echo. Malamig. O yan, kaya mo ayusin yung boses mo, ayos na. Mas maganda nga yung boses mo. Nag-echo po kasi. Hindi, kahit personal, may garalgal din. Sige, okay na to. Dali. Habang ganito, dali. Paano naging shout ang mensahe ng seventh angel? Tapos yung pangalawa, ano yung sigaw ng mighty angel? Sa traditional end time na turo, yung sigaw ng mighty angel at yung shout, iisa yan. Yan yung message ni Barbanam. Ngayon, i-expand ko yan. Progressive tayo, di ba? Yung midnight cry, lahat ng manampalataya nakarinig yan. At yan yung star messengers sa lahat ng age. Kasi nakafocus lang tayo kay Barbanam eh. Bakit wala bang midnight cry yung ibang bride sa ibang church age? May kanya-kanya nga star messenger in every age eh. Oh. So, ang sigaw sa Revelation 10 at sigaw sa Thessalonians as precursor, lahat ng ginamit ng Diyos para lightning, sandali lang eh. Mawawala yung mensahero eh. Pero yung tinig niya tuloy-tuloy. So nangyari yan sa church age. Sa traditional end time paliwanag, mensahe lang ni Barbanam yan. Sasabihin pa nila, wise and foolish virgins, darating na yung bridegroom, kaya at midnight there was a cry heard. Pero bakit yung wise foolish virgins ba ang wise ba makukuha lang sa end time? Wala bang wise sa church ages? Wala rin bang foolish sa church ages? Di ba? Another topic, yung wise and foolish, transitory term. Lahat ng magiging wise dumaan sa pagka-foolish. So hindi yan na ganyan ka lang habang buhay mangmang o biglaan kang wise. Lahat dumaan sa pagkamangmang maging wise. So delaying action lang yan. Either mawala yung virginity mo lang kung hindi ka na naging wise. So another topic yun. Pero itong sigaw, hindi mali ang paliwanag ng end time, kailangan lang expand. Ang turo ni Bar Frank, yung sigaw,
Hindi din sa kay Barbanam. Ang sigaw nandun sa kay Kristo sa tribulation. So yung sigaw ni Brother Frank ay yung tribulation application. Itong nakikita nyo sa share screen ko. Nakikita nyo ba yung share screen ko? Hindi. Sana pala, kung sino man nagla-live, yan ang palakihin nyo. Kung wala pa yung iba. Opo, nakikita po. Oh, yung sa ibaba, tribulation yan. Yung sa itaas, church age yan. Parallel, no? Kay Brother Frank, yung sigaw niya nandito sa dulo. Si Kristo. Pagbaba. Yung thunder ni Frank, yung parang katok, yung parang ugo, yung may kulog na literal nung nagturo si Barbanam. Pero, hindi na niya siguro madetalye na ito ay may tinig, may boses, may mensahe. So, walang siguro tututol na ito ay 7 angels. Ang 7 angels aktibo yan sa church ages. Aktibo rin niya sa tribulation. Mas higit lang ang aktibo. So, parehong may shout yan. Ngayon, hindi lang dulo. Nakafocus si Barbanam, nakafocus sa dulo ng church age, ng tribulation. Buong church age may sigaw. O advanced na to, progressive na to. Spoken word, progressive na to. Itong tribulation, hindi lang sa dulo may sigaw. To prophet ministry pa lang may sigaw. Okay? O, sige. So, sino pa yung ano? Ako po, brother. Tanong ko lang po yun sa Seven Thunders sa may rapturing faith. Paano po tayo mape-perfect ng rapturing faith? Dahil may gagawin ka, parang hukom, no? May papagawa sa'yo. Susunod ka dahil may rapturing faith ka eh. Susunod ka. May teachable spirit ka eh. May mababaw na pagkabereyat ka pa eh. So, habang tumatagal, lumalago ka. Magbabago ka. Parang school din yan. Hindi ka mangmang habang buhay. Ano yung ulitin mo yung tanong mo? Paano ka mababago? Diba? Yan ang tanong mo. Hello. Yung mga nagsusulat, pakicheck kung nagsusulat kayo ha. Kailangan i-comment nyo na. Kailangan nako-comment nyo na dun sa live nila. So, hello, Sister Nika. Hello. Nawala mo. Ang tanong mo, paano ka mababago? Tama? Mape-perfect po. Oo, sige. Yun na rin yun. Diyan ka mape-perfect. Diyan ka mape-perfect. Ang faith mo, may gagawin ka. Ano ba yung perfect faith? May gawa. Santiago, di ba? May gawa. Okay, Selyado, ikaw ay tatak. Ikaw ay permanenteng bereyan, lumalago. May gawa ka. Magbubunga yung gawa. Oh. Kasi yan yung binhi na itanim sa'yo eh. God's sovereign pass. A holy seed was placed upon me. Pali lyrics. May holy seed dun sa lyrics nung ano. Nothing less. Sana hindi nyo mamiss yan. Sayang kanta pag na-miss. A holy seed was placed in my heart. Okay. So, yan yung magdadala sa pagbabago. Of course, tuturuan ka rin. Makikinig ka rin sa tagapagturo. Yung holy seed yung tutulong dyan. Habang wala pa yung holy seed, yung mga magulang, pwede kayo makatulong, huwag kayo tamad. Kailangan nyo mag-assert sa anong dapat gawin habang wala pang holy seed, wala pang binhi, wala pang tatak. Kasi biblical yan eh. Train up a child in the way that they should go. And when he's old, he will not depart from it. Yung not depart from it, may seed na. Kaya, paano nagsimula? Mula pagkabata, train up a child in the way that they should go. Sige. Okay, next. Sana makaikot sa lahat ha. Maraming taga Manalite, hindi pa Dito ka na eh, medyo meron ng umikot. Sister Shirley, sana ma-assert mo yung mga anak mo o mag-makeup ka ha. Pa-subscribe mo. Okay. Sige, Nabanggit mo kanina yung about sa kamangmangan.
Si Eva ba't si Adan nagsisiba sa kamangmangan nila? Si Adan? Opo. Nagsisiba si Adan sa kamangmangan niya? Siyempre. Binigyan siya ng tsansa ng Diyos eh. Inamin ni Adan, mali siya. Di ba? Sinunod niya yung pinapagawa ng Diyos. Kumatay kayo ng hayop, pang damit. Bakit pinalayas mo ni Adan, yan ang pagsisi sa kamangmangan. O ano yung tanong mo? So bakit pinalayas pa sila kung pinatawad sila? Kasi hindi ang Diyos marunong mag-train. Hindi ka, huwag mo i-compare ko sa'yo tiway eh. Parang walang kaparu-parusa eh. Pag hindi ka marunong magparusa ng anak, ipapahamak mo si Adan. para anak mo si Adan. Bakit? Kung si Adan, ano sabi ng Diyos? Pag hindi niya inalis yung yung punong kahoy ng buhay, mabubuhay sila ng habang buhay. Hindi sila perfect, nagkasala. Ibig sabihin, kasalanan nila magiging buhay, habang buhay din. Hindi sila malilinis. Parang meron kang COVID cancer o naman yan, dumi o bulate, what? Hindi mo pinalabas lahat, dumami ulit. Diba? Ibig sabihin yung kasalanan nila habang buhay na yun? Hindi, ibig sabihin yung parusa, itinuloy para hindi kumalat yung kasalanan. Para makontrol yung kasalanan. Kunwari, ayaw mo magparusa. Yung nasasanay, ganun na si Barjeri kasi, nilalambing ako kaya wala na ang palo-palo. Mas lalong tumitino sila. Ganito, nawawala yung disiplina. Kahit nga mahal ka nila eh. Halimbawa, hindi ito masama kung halimbawa ko si Joy. Kwento naman ni Valento eh. Alam ni Joy mali yung yan, pero hindi na niya mapigilan. So, sino may kasalanan? Hindi si Joy kasi yung time na dapat kaya pigilan ng magulang, hindi pinigilan na barkada. Pumasok na yung isang spirito, hindi naman niya makontrol sarili niya kahit alam niya mali. Meron, lahat siguro anak natin alam nila mali yung ginagawa nila, pero bakit hindi nila makontrol sarili nila? Nawala ng disiplina. Kunwari, gising maaga, luto. Pag mayroon kang bagay, hindi sinanay sa anak mo, wala siyang disiplina dyan. Kahit na alam niya mali, kahit gusto niya gawin yung tama, hindi niya magawa kasi walang disiplina. Bugbugan na naman yung disiplina. Sa trabaho siguro maghihirap yan para sa disiplina. Masasabon ng boss o makakaltasan ng sweldo o masisisante muna. Kung hindi ka natuto ng disiplina sa buhay, pagdating mo sa mundo ng trabaho at iba pa sa labas, maghihirap ka. O baka makulong ka, maano ka, di ba? So, napakahalaga nito sis na magparusa ka. Kasi nagtatanim ka ng disiplina eh. Kunwari, dapat umattend sa class pero hindi kaya umattend kasi walang parusa eh. Di ba? Si Zoe, kunwari, inutusan mo, ayaw sumunod, pinitik mo. Tinutukan mo, natakot, di sumunod. Katagalan, dahil tutok ka, namimitik ka, masasanay siya, mag-enjoy siya mag-aral. Paano kung di mo tinuloy yung pitik? Ang cute-cute ayaw ko pitikin. O yan, naging matapang na, parang prinsesa na yung ugali. Iiyak-iyak, pag hindi masaya, no? Utos-utusan ka na kung ano yung gusto niya, yan dapat masunod. Hindi mo na matrain. Spiritually, nakakatakot kasi pwedeng ma-impair paglaki. Paano yung academic? Kahit academic, minsan maghihirap ka pa. Kahit gawain ba, maghihirap ka. Paano kung tumakbo sa kalye, hindi mo mautusan na balik dito? Kasi sanay siyang suwain ka eh. Pag takbo sa kalye, masagasaan ng kotse. Magkakandahirap ka, habulin yung bata sa kalye. Kasi hindi siya nasanay sumunod sa utos mo eh. Walang pitik eh. Naintindihan mo? Mahalaga kay Adan, yung parusa. Bakit pa pinarusahan si Adan? Nagsisi naman siya eh. Pag wala kang nilapat na consequence, okay lang magkasala. Walang disiplina. Walang takot sa Diyos. Nakuha mo sis? Maganda yung tanong mo. Kasi, yung pinakita mo, dapat si Adan hindi na pinarusahan. Pero hindi pa tapos ang kasalanan eh. Ang paglilinis ng kasalanan magagaling na kay Kristo. So temporarily, sinagot muna nung tupa. Porque ba nagkatays ng tupa, bayad na yung kasalanan? Hindi, pansamantala lang yan.
until dumating si Kristo. So habang di bayad ang kasalanan, pag pinabuhay mo sila ng walang hanggan, kakalat yung kasalanan. Parang sakit yan. Kailangan mamatay para yung kasalanan di kumalat. At bibigyan ka ng panibagong buhay kung ikaw ay sumunod sa instruction. Marjorie. Tapos yan yung paliwanag mo. Kasi since araw ko naman to, isa-isahin kong pagtanongin to sila dahil noong nakaraan, hindi na nakapagtanong eh. Oo nga. Sige, pwede ka manawagan. At pwede nyo kayo gumawa ng ibang room bukod dito, magtanungan kayo. Kahit, dapat nga, nag-evangelize na kayo sa 2B eh. Itong ang tanong sa kapatiran, 2A pa lang yan. O, pwede rin kayo mag-room yan, no? Mr. Conching. Okay, Sir Marjorie, sino yung tatawagin mo? Si Joseph. Related yan. Ako, Brother Rep, may tanong. Ikaw. Kumbaga, yung anak ng mayor, yan ang mauna sa handa. Sige. Si Cain po ba at si Abel, nagkaroon po ba sila ng child presentation nung panahon nila? Hindi siguro katulad nung ginagawa kay Kristo sa templo. Hindi katulad siguro yung ginagawa natin sa church. Hindi pa masyadong ritual ceremonial yung child presentation. Ang simpleng prayer lang siguro sila. Ang child, okay, ang tinutukoy ko pala yung binyag, no? Binyag yan eh. Child dedication. Pero yung child presentation pala, baguhin ko yung sagot ko. Ang pinaka-child presentation nila, yung tanong bulong. Pero of course, wala rin sila nun. Ang pinaka-child presentation nung dalawang bata, kung ano yung pinapagawa ng magulang. Wala pa silang libangan nun. So kung ano yung sinabi ng magulang, pakikinggan ng bata. Ano yung pinapagawa? Yan ang pinaka-child presentation, yung pinapagawa. Sa atin, yung baby, hinaharap natin sa pulpito, tinatanong bulong natin, nire-repeat bulong natin. Child presentation yan kasi gusto natin makuha niya yung mensahe. Kay Cain at Abel, habang lumalaki, meron silang sinusundang dapat gawin sa pamilya. Yan ang pinaka-child presentation nila. Balik tayo din ito sa atin. Meron tayong baby. Ibig ba sabihin yung anak na baby natin, pag lumaki, pinapagawa tayo ng kompleto. Yan din ay child presentation. Tama. So itong gusto kong i-share, progressive revelation to ng child presentation. Dati ang child presentation, baby lang. Ngayon, ang child presentation, kahit malaki na yung anak mo, akbayan mo, position mo, tanong bulong mo, yan ang child presentation mo. Malaki na yung anak ko, hindi pa siya matured, pinabayaan mo nga eh. Ihabol mo kahit damulag na yan, i-child presentation mo para makafocus sa mensahe. Si Eke, si Zoe, meron pa dyan, marami pa dyan apo kay si Jerry, tinatanong bulong niya ba? Yung child presentation yan, progressive man siya ito Ang child presentation, hindi lang baby. Kung hindi yan nakumpleto, actually, hindi niya makukumpleto until 20 years old until 20 years. Hindi 20 years old until 20 years na tuloy-tuloy na gagawa yan. Kung may lockdown, hindi lang yan 20 years old. Baka 30, 40 pa yan. 20 years na kompletong tutok. Ang child presentation na, baguhin ko, ito na statement ko, sulat niyo to. Ang child presentation, ang child presentation, sandali may sinasagot lang ang tanong, tapusin ko lang sagutin ang tanong. Ang child presentation, ano sasabihin mo? Singit lang. Ano sasabihin mo? Wait lang. Ang naputo na kay Sister Ami. Kay Simon, meron pa. Sige, wag na. Meron pala kay Simon. Check kayo sa serye, okay? Tulungan mo na lang ma-follow up yung copy-paste. Sige, bye-bye. Okay, ang sulat nyo bagong revelation to, progressive revelation to. Dagdag to. Akala na, ang nakasanayan natin child presentation, yung dedication, di ba, binyag. Tapos, ang susunod na mensahe natin, kailangan yung anak pinapatingin sa preacher. Kahit hindi preacher sa Sunday morning service. Kahit sinong nagsisharing, pinapatingin, kahit yung radyo, sulat niya yan. Child presentation yan. Kasi, ang presentation natin sa Diyos, gusto natin anak, makafocus sa salita. Hindi pa yung nakakaintindi. Huwag mo laruin. Sanayin mo pa rin yan lang ang ginagawa niya hanggang lumaki siya. Ang problema kasi, dinadahilan, hindi nakakaintindi, kaya hindi gagawin. So,
Tuloy niyo yan. Yan ang child presentation. Pagtyagaan nyo, kasi pinagtyagaan nyo pagtimpla ng gatas yan eh. Okay? Ngayon, lumalaki na yung bata. May repeat basa, may repeat bulong. Yan ang child presentation. Tapos lumaki pa yung bata, naging, ano na, bata rin pero medyo may malapit na sa teenager. So, dalawang klaseng bata, no? Yung bata na 2, 3, 4, 5. 2, 3 lang, 4, 5. Yung 6, 7, 8, 9, 10, ibang klaseng bata yan. Pwede yan turuan magbasa. Pwede nakakaintindihan. Hindi na yan repeat bulong. Hindi na yan repeat basa. Kung tutok kayo, marunong na magbasa yan. Kung tutok kayo, hindi na repeat bulong yan. Tanong bulong na yan ng detalye. So, ano yan? Child presentation pa rin yan. Tapos, pinare-report nyo yung bata. Child presentation pa rin yan. Pinatatayo nyo sa harap ng pulpito. Pinapa-report ninyo. Frontliner. Frontliner o testimony report. Child presentation yan. Tapos, malaki ng anak ninyo. Siyempre, bachelor berean na. Naglilingkod na. Siyempre, by the way, bago tayo lumaktaw dyan, inutusan nyo magdikuning. Inutusan nyo, Aaronic na overseer mo na, ganyan-ganyan. Pastor na robot mo na. So, child presentation yan. Titigil ang child presentation yun nung matured berean na siya. Diba? So, yung saltang child presentation, expanded natin ngayon. Hindi na yung baby, ritual, ceremonias, bas-bas, prayer. Kundi yung baby, tuloy-tuloy ang mula repeat bulong, naging tanong bulong, naging tanong sa opinion. Pag tanong sa opinion, ano yan? Melchizedek na yan. Tapos na. So, nagawa mo yung pletong child presentation ng inyong anak. So ngayon, pwede natin sabihin sa panibagong mensahe na to o progressive na mensahe to, hindi pa kompleto yung child dedication ninyo, hindi pa kompleto yung child presentation nyo kung di sila naluto. Kasi tingin nyo parang espiritista orasyon lang to, no? Binasbasan lang sa prayer, payayamanin na ni Diyos paglaki. Gagawin na siyang Elias, Moses. Hindi, may gagawin ka. So, hindi natatapos yan until gusto mo tumigil pag 10 years old na siya, 15 years old na siya. O may nagre-relax dyan. Gusto ko muna pahinga. Total, matino naman siya kumpara sa iba eh. Ngayon, maliban, ito yung batayan nyo. Maliban, matured berean, marami ng tinuruan, marami ng aakay. Huwag nyo bibitawan. O pag wala pa siyang malaking kongregasyon na sariling hawak niya, kahit 10 years old, huwag nyo bitawan. Ang aga-aga nyo bitawan eh. Okay na yan. Para iluto. Huwag mo na lagyan ng asin. Huwag mo na lagyan ng toyo. Okay na yan. Tinatamad ako eh. So, ganito rin dito. Kompletuhin nyo. Bago kayo bumitaw sa child presentation, umabot na ba yung criteria? Nakakaakay na, matured hukom na ba siya? Kapantay na hukom na ba niya yung mga pastor? Nakakaakay na ba siya sa hukom na nadala niya sa maturity? Alam na ba niya lahat ng mensahe? May naturuan na ba siya? So, pag hindi niya nagawa yan, parang hawig yan sa Abrahanda. Pag wala kayo maraming barkadang kaibigan, ka-sharing, nasa panganib ang anak nyo sa LCM. Okay? So, ganyan rin dito sa child presentation. Maliban ganyan kalagayan niya parang pastor na, wag ka kasi 20 years na tutok yan. Sabihin sa 20 years, may setup, dumami yung 2B niya. Dumami yung barkadang 2 barkada niya. Nakasharing. Maluluto talaga siya sa mensahe. Okay, bibitaw. Yung iba dito, may nagawang maganda, nagre-relax na eh. Okay? O, sige. Bob, sandali. Sandali muna, ha? Si Bembe muna. Yeye, sunod na kayo ni Mima, ha? Pagkatapos. Ako po. Kung sino yung gumastos sa restaurant, sila yung una munang paupuin sa presidential table. Sige. O yung mga anak na mamahalin,
pagkain. Utusan nyo magtanong, ano kayo sa bahay? Usap kayo. O sige. Sino to? Ako po, Benjamin po. Okay. Sa 7 years tribulation po, ano po yung kalagayan ng ship group? Nasaan po si Dan? Ang ship group nasa Matthew 25. Naaawa sila doon sa nakukulong pero hindi naman nila alam yung pinaglalaban. Hindi sila hinuli na Antikristo eh. Kasi hindi naman sila nagme-mensahe na para sa two prophets eh. So itong ship group sa loob ng tribulation, naaawa doon sa mga kinulong. Sa mga nahuli, mga pinatay. Pero nila kilala si Kristo pa eh. Pagdating na ni Kristo, yan yung Matthew 25 sa dulo. Kailan ka namin dinapitan, Panginoon? So basahin mo buong Matthew 25 simula 37. Okay. So, dapat yan sequence of events, no? Ito sequence of events. Sana ma-mute ito. Hindi nyo lang marinig yung wala akong pang mute dito ah. Hindi pala paano mag-mute. Okay. Yeye, Mima. Sabay na lang muna kung wala pa si Yeye at Mima. Berna, ikaw muna. Si Berna. Paano natin, paano natin papaliwanag or madi-differentiate yung spoken word production sa Old Testament and New Testament? May difference ba yun? Or ano yung way ba na maipapaliwanag natin yung spoken word production? Wala pang picture. Yung Old Testament ay type sa New Testament. In statement na kukuha kay Barbanam, kung mailagay mo sa buong konteksto, ang ganda. Of course, hindi natin wawalain yung finding Christ's hand tsaka yung progressive revelation. Ibig sabihin, nagkakamali pa yan. May sinasadya at hindi sinasadya. Pero yung hidden mystery, walang mali dyan. Yan yung gusto-gusto ng mga idolaters. Itaas siya. Kasi walang mali, may hidden mystery lang. Totoong may hidden mystery, pero pag hindi, wala kang pundasyon ng finding Christ and saka hidden progressive relation, magiging out of balance ka sa pagkilala sa propeta at hindi mo makukuha ng eksakto ring hidden mystery. So, ito yung hidden mystery. Sa Old Testament, paano natutupad? Ito yung PTA natin. Shortcut na to. Kailangan ko na yung picture. Brother Francis, di ba kinunan mo? Kinunan mo, Brother Francis. Barameda. Andyan pa ba siya? Pakihabol kung malapit lang o kontakin na PM. Pinakunan ko sa kanya kasi hindi kino-confirm sa akin, nakuha na nila eh. Pinakunan ko sa kanya yung kay Adam na spoken word creation pala, hindi reproduction, no? Creation. So, sana may picture ng ganun. Sana ma-share screen nyo yung 2008 na tracks, zoom nyo yan. Ngayon pala mag-practice na kayo Zoom. Malay ba ina-expect nyo na maging magulo bukas yung podcast? Gusto nyo maging magulo. So, tumulong kayo, mag-share screen kayo ngayon. Francis, isa pa. Sandali, di pa tapos. Yan, may type. So, sa old hanggang new, ang type niya ay PTA. Type niya ay LCM. Ang type niya ay Progressive Ministry. Type niya pagkabereyan. Pero, darating ang araw, magiging literal. Yan na yung resurrection. O, nasagot na. Okay, sayang walang picture. Next question. Paano nang ma-discern or ma-align ng mga believers today yung original plan of reproduction ng Diyos sa kanilang mga buhay or dun sa community? Colossians 3:10 nakikreate sa atin ang new man. Nagkakaroon tayo ng bagong pagkatao. Tayo tawagin born again, di ba?
So, yan ang spoken word reproduction. Oh. So, hindi ka pa fully pinanganak o until resurrection. Ang anak mo lang ngayon by salita, by kaluluwa, pero hindi pa sa katawan. Yung katawan, magkakaroon ka ng bagong katawan. So, ang kakompletuhan sa resurrection. Si Armstrong ang may term nito eh. Herbert W. Armstrong. Hindi pa ka pa born again until ma-resurrect ka mula sa patay. Ma-resurrect ka from the grave. So, ngayon, pwede ba sabihin hindi pa tayo born again? May talata na earnest of your inheritance. Hindi pa full payment. Ang full payment ang full born again. Pwede ba kung term ng denomination born again, pwede ba tayong tawagin born again? Sa unawa ng denomination, pwede rin. Pero kailangan mo na yung born again mo ngayon ay parang precursor sa kompletong born again. So yung pagbabago mo ngayon ay kini-create pa lang. Ganda ng kantang Nothing Less, no? To create his image in me. Saan tignan yung lyrics niyan? Yung life of Christ in me, mga ganyan. So yan yung habang di pa tayo preso. Okay. Nag-aralgal, Nagkakaralgal, ayun sila. nawala yung boses. Ako yata yung walang Brother tignan. Francis, Hello. what is the nature and Wala mo duration yung of tulog ni death? Remy. Yung ano ba yung Putol-putol sa akin. guys, ano, Mga eternal. kapatid, putol-putol ba sa inyo? Hindi. Ibang kapatid, ang putol-putol ba sa inyo? Hindi. Putol-putol. Putol-putol po. Putol-putol Ano daw yung din. duration ng hell? So, hindi ako yung Anong nahihina ang nature and signal. duration ng hell? Ito ba ay eternal or torment? Hindi ko na maintindihan eh. Robotic. PM na lang, no? PM. Wanted pa rin ng Diyos yan kahit PM lang. PM nyo kung sino yung malakas ang signal, no? PM nyo kay Conching para ma-recognize yung matriarka. Lumakas yung matriarka. Ang nagtanong ba si Nico? Ano daw po ang tawag dito duration ng nature and duration of hell? Anong duration ng? Hello? Impyerno. Paki-download yung impyerno ha. 3 kinds of hell o hell. Tapos impyerno doon sa serye, no? Paki-download. Siyempre, yung Tartarus hanggang Great White Throne. Ang unawa ko po ay ano. So, sa pagkatapos ng Tartarus sa Lake of Fire, habang buhay ka pa. Ibig sabihin, habang buhay ka pa. Siyempre, susunugin ka rin ng Diyos pero hindi madali. Kaya pagdudusahan may sunog. Depende sa kasalanan mo. Pag hindi ka po ligtas, impyerno ka. Pag hindi ka, hindi ka po ligtas pa. Lang eh. Hindi. Ipanak tayo sa mundong ito, natin si Kristo. Hindi pwedeng magbuhay tayo ng sarili natin na wala si Kristo. Yan yung pinaka-simpleng mensahe ng Kristyanismo, no? Yan yung mensahe ng mga Protestante. Hindi optional to. Kailangan mo si Kristo. Ang plano ng Diyos sa atin, maging katulad sa larawan niya. Diyos. Larawan ng Diyos. Maging katulad mo ang Diyos.
Maging katulad mo si Kristo, then magiging katulad mo ang Diyos. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Oh. Amen po. So, dito tayo sa PTA. PTA, konektado to sa PTA, ha? Seryoso yung pinapagawa sa pamilya. Huwag nyo biru-biruin yan. Okay lang kasi ang cute-cute ng baby. Ayoko paluin, pitikin eh. Lagot na. Tingnan nyo, may magulang na mamalo para pilitin sa school. I believe kung pumasok sa school si Zoe tsaka si Iki, pipilitin nyo rin mag-aral. Diba? Pag hindi pa napilit, meron ding hindi na natuloy yung pag-aaral. Pero hindi ko sinabi, dapat, ang pilitin nyo lang mag-aral hanggang aral lang. Pilitin nyo sa Panginoon. Kasi kung puso niya na ayos, mag-aaral din yan. Magiging masaya. Kung kumpleto ang training, masaya rin mag-aaral yan. Masaya rin mag-aaral yan. Eh ngayon yung pinapasok niya sa school, pinapasa lang nila para makapagtrabaho. Pero hindi naman interesado mag-aaral yan. Gusto niyan mamasyal. Oo. Pinagtsatsagaan lang niya, pumasa. Pero doesn't mean talagang gusto nila mag-aaral. Pero tinitiis nila, nagdidisiplina sila. Kasi alam nila, pangkabuhayan nila yan. Para ano nila yan. Hindi dahil sa interesado. Dahil kailangan. Pag-usapan ng kaligtasan. Kailangan ba tayo maligtas? Kailangan ba natin mabuhay ng walang hanggan? Anong saysay ng buhay kung maikling buhay lang? Laro-laro baby. Tapos walang training. Inihanda mo para sa impyerno. Inihanda mo para mga lunya. Inihanda mo para tumigas ang puso sa salita ng Diyos. So, bilang magulang, pinahamak mo yung anak mo. So, sana seryosohin niyo yung pinapagawa. Pag hindi nyo sineryoso, pinapahamak nyo na yung anak nyo. Okay? Sige. Tuloy tayo. Hello po, Brother Francis. Sister, dalaga ba to? Beverly po. May tanong po. Sige. Yung po dun sa may hell po, may po ba, may langit po ba dun? Or even dun sa kay Lazarus sa mayaman po? Napakinggan po kasi yun sa broadcast niya po eh. Merong type sa langit, merong type sa pansamantalang langit. Nung hindi pa dumarating si Kristo, may pansamantalang langit dun sa impyerno. Yun yung Abraham's bosom. So, nung kinuha na sila ni Kristo, talagang langit na yan, nalayo na. Actually, yung turo ko pa nga, nung nasa impyerno sila, hindi yan distansya, kundi kalagayan nila. Langit at lupa ang kalagayan nila. Yung isa, mapapakawalan. Yung isa, parang yung kay Jose, yung isa mapapakawalan. Yung kasama ni Jose sa kulungan. Yung isa mapapakawalan. Yung isa, mapupugutan ng ulo. Yung napakawalan, mabalik pa sa pwesto niya. So, nung nasa impyerno pa lahat, langit at lupa yung kalagayan nila. Pero pag nung kinuha na ni Kristo, kinukup na, inampun na, literal na langit at impyerno ang layo. Yan. Sige. So, hello po, brother. May tanong po. Sige. Hello. Ikaw, si ano? Ako muna. Okay po. Di ba, Brother Francis, nung sa panahon ni Moises, tapos piniyagan naman na sila ni Ramesses na lumabas ng Egypt. Bakit nung kung kailang nakalabas na sila ng Egypt, bakit biglang naisipan ni Ramesses na habulin silang muli? Kasi wala na daw mawawala sa kanya. Hinabol kasi yung mayaman ng Egypt dahil sa kanila eh. Libreng trabaho yun. Libreng trabahante yun. Mga alipin yun eh. At kung gusto mo tanungin yung tipot larawan, may tipot larawan na, di ba, lumabas na tayo. Kunwari, naglakad na tayo patungo sa mensahe, no? Sa utos ng Diyos. Yung kaaway, pipilitin kang ibalik. So, gagawa ng paraan ng kaaway para mabalik ka. Meron din nasa ibang grupo, gusto bumalik. Pinigilan pa. Pinigilan pa. Gusto na umaten sa Manalite, pinigilan pa, no? So,
parang sa sanlibutan, hindi ba tinutukso rin tayo sa sanlibutan? Tayo na nagsisikap, di ba nakakaramdam ng katamaran? O minsan gusto natin laktaw. Meron tayong pagsubok. Type ng pagsubok yung paraon na humabol. Maraming pagsubok, syempre sila rin nagdududa eh. Pero yung paghabol ni paraon, iipitin ka sa circumstansya. Pero may paraan ng Diyos para makalusot ka. Sabi sa Bible, hindi ka bibigyan ng bagay na sukat hindi mo kayang panagumpayan. Ibig sabihin, bibigyan ka ng Diyos ng way out. Okay? May talata yan eh. God will not give you pagsubok sa English. Trials that you cannot overcome. Yan. Search nyo na lang yan. Ano yung exact wording sa Bible? Ano yung verse? So, yung paraon, di ba umiyak si Moses? Nilabas mo lang kami dito para patayin. Di ba? Nilabas mo kami para maging lahi mo, maging bayan mo, maging tagapagtaguyod ng mensahe mo. So, binigyan ng Diyos ng milagro si Moses. Hinati niya yung dagat para makatawid sila. So, ito yung tipo ng mga pagsubok sa buhay. Totoo ba na hindi mo kayang umarte ng hukom class? Totoo ba na hindi mo kaya mag-make up? Wala akong oras. Busy ako buong linggo. Wala na akong oras. Pero in reality, may oras yan. Naglilibang-libang lang. Yung mga magulang, may mga anak na ganyan. Yung magulang pa yung nagtatakip, busy siya sa trabaho, brother Epe. Ay natutulog, may sakit sa ngipin, mga ganyan. Kung ano-ano pa. No? So, ay hindi ko magawa-gawa yung picture kasi busy ako. Totoong busy, pero may oras na hindi busy. O, hindi ko babangkit yung pangalan. Meron akong pinapagawa, dadahilan sa akin. Pinaliguan ko pa si si kapatid ko na bunso eh. Tapos, buong linggo ko hinihintay gawin. Sasabi, dadahilan niya yung araw na yan. Kasi, dinala ko sa school yung kapatid ko. Mga katuwiran, di totoo. No? Binigyan tayo Diyos pagkakataon. Hindi naman kayo, kahit ngayon nakakulong na alipin, kaya mag-pray sa Diyos eh. Tayo wala tayong oras. Meron tayong oras, sasabihin natin wala tayong oras. Ano kaya alisin ng Diyos yung hininga natin? Alisin ng Diyos yung tubig natin. Alisin ng Diyos yung bahay natin. O Bill Miller. Listen to me. What if I take away all that you have? Listen to me. You can listen to me. Ayaw mo lang malisten eh. So, alisin ko yan. Alisin ko yung mga tinatangkilik mo. So, ganito rin. Totoo ba na hindi mo kaya na totoo ba na hindi makakalusot yung Israelita? Pinatunayan ng Diyos, kaya niyang palusutin yung Israelita sa dagat na pula. Naipit sila ng dagat, kaya mapapatay sila ni Paraon. Naggumagawa ang Diyos ng tipot larawan. Okay? O sige, marami pang dahilan yan, marami pang paliwanagan yan, pero yan na muna yung sagot ko. O sige, hello po, brother, may tanong po ako. Sige, brother. Tanong ko po, yung po ba, bawat ages from Efeso to Laodicea, meron po bang rapturing faith? Meron. Yan yung mental last week. Last Sunday. Lahat meron. Kasi hindi pwede yung mga buhay lang meron. Ito yung picture. Hindi pwedeng yung yung mararapture na buhay lang ang may rapturing faith. Ibig ba sabihin, hindi tinatawag na mararapture yung mga namatay. So lahat na mararapture, may rapturing faith. Bago namatay, hindi sa impyerno na, o sa rapture season sa kamarinig. Lahat ng mga manampalataya, kwalipikado sa rapture, bago pa namatay, may rapturing faith na. Dala-dala nila sa puso nila bago sila namatay. So bago kayo tumanda, magkasakit, mamatay, ibigay nyo na yung buhay nyo. Hindi naman mahirap maging berean, mag-decide maging berean. Totoo, may hirap yung biyaheng langit, biyaheng berean, biyaheng pananampalataya, yung gagawin. Pero yung pagtanggap, sandali lang yan. Pag tinanggap mo, mag-decide lang, I have decided to follow Jesus. Sandali lang mag-decide.
Just give your heart to Jesus. Just give your heart to God for the rest of your life. Hindi ka naman niya tuturuan magwalang galang sa magulang eh. Hindi ka naman niya tuturuan wag magtrabaho eh. Di ba? Okay, sige, next. Opo, Padre, pwede po ako. Sino to? Joshua. Oo. Si Ruth. Kasi mama, pakonsensya mo kay Ruth, no? O, i-assert si Ruth. Kasi si Ruth hindi na nakakasabay. Mima. Okay, sige So, po. tingnan mo si Jerry, nag-aalala sa mga anak niya. Yung ibang magulang, nag-aalala ba kayo sa anak niyo? Sister Shirley, Barcel, so sino pa yung nandito? Mag-aalala kayo sa anak niyo. Si Ann, nag-repeat bulong pa ba kayo? Okay. Joshua, tuloy. Ako na muna may pasok kasi ako. Yung tanong ni Mima dito, ano yung difference ng Book of Life and Book of Deeds at saka ng Lamb's Book of Life? So yung pinapakita sa Lambs, permanente na, no? Predestinado na. Yung deeds, yan yung gawa mo. Yung life, kung ikaw ba'y pasado, hindi. Ngayon, pwede ba yung deeds nasa loob ng life? Pwede rin. Diba? So, kung pasado ka ba o hindi. Diba? May deeds na mahirap, may deeds na madali. Mukha tayong mas mahirap yung gagawin kumpara sa mga ibang relax. Pero pagdating sa araw ng reckoning, araw ng paghukom, yung ginawa mo ngayon, hindi mo maikukumpara dun sa reward. At yung relaxation nila, hindi nila makukumpare sa matutumbas dun sa hirap, sa impyerno, sa tribulation. Kaya wag nyo panghinawaan yung hirap nyo ngayon. Mas bakit sila? Wala namang hukum-hukum, masarap ang buhay. Kasi iba yung ano nila. Yan na yung pinakakaligayahan nila. Pagbigyan mo na sila. Kasi wala na silang yung kapalit nun mas mapait. Sobrang pait na hindi karapat dapat atumbas doon sa sarap nila ngayon. Yung hirap natin ngayon, hindi matutumbas doon sa reward na ibibigay, yung buhay na walang hanggan. Maging katulad mo yung Diyos, yung kay mga kasiwa sa creation, etc. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos, no? Pagpapalain niya, pagprotektahan niya yung pamilya mo, etc. Marami tayong blessing, hindi nyo napapansin blessing eh. Ang nakikita nyo lang, hirap. Kaya ayaw nyo gawin yung progressive hukum. So, yan ang sagot, no? Okay, next. Ako naman po. Ito pa po, sabi niya dito, lahat ba ng tao sa mundo nakasulat sa Book of Life? At saka nakasulat na ba agad yung pangalan nila sa Book of Life? Like before the foundation of the world. Revelation 3:5, binubura. Ibig sabihin, sa verse ng Revelation 3:5, lahat nakasulat. Kasi binubura eh. Ibig sabihin, may taong nabubura dahil hindi na nagsisikap, sumuko na, nagjudas na. So, doon sa Revelation 3:5, yan yung pahiwatig na parang lahat muna nakasulat, saka nabura. Yan. Kasi iba-ibang talata, iba-iba yung dating. May iba-ibang talata, parang sinusulat pa lang. May ibang talata, lahat nakasulat na binubura pa lang. Saka binubura. Yan. Yan ang Revelation 3:5. Wait lang, ito na last na yung tanong ko naman. Diba si Parao, diba pinatigas yung puso niya that time? So, sa Little Season ba, yung mga magre-rebelde doon, pinatigas din ba ng Diyos yung mga puso nila or free will yung pagrebelde nila? Oo, pareho. Yung nangyari kay Parao, yung nangyari sa mga young people ngayon at minsan magulang ngayon sa atin. At ganun din doon sa Little Season. Kung ano yung nararamdaman nyo ngayon, kunwari, meron sa atin ngayon, aral lang ng tao yan. So, nagsasarado siya, ayaw niya maging bere yan, patunayan, no? Meron dyan, kailangan pa ba gawin yan? May awa naman ng Diyos, pero ayaw niya gumawa, no? Hindi ko style gumawa ng ganyan eh. Huwag mo ko pilitin. So, yung mga Nikuluk, tawag natin dyan Nikuluk, ganun yung nararamdaman ng Little Season. Alam mo ba yung nagrebelde sa Little Season? Parang kabataan natin ngayon yan na kailangan, gusto namin kalayaan. Parang disco
pop o 1960s rock and roll. Flower people, no? Hindi namin kailangan maging monogamous. Pwede kaming magpalit-palit ng partner. Pwede kami mag-LGBTQ. Kung ano yung gusto namin, bigyan mo kami laya. Di ba? Yan yung spirito. Yung nakikita mong kabataan ngayon, nakikita mo yung lipunan ngayon, na kung people's right, no? Drag queen, kung ano ba, yan pa yung pinopromote ng mga pelikula, telenovela. Sana marunong kayo makadiscern. Ganun yung gusto nila mangyari. Dito sa atin, nagsimula pa kay Beatles, Elvis Presley. Na naghihiyawan yung mga babae sa idolo nila. Sa panahon ng Little Season, parang K-pop din, K-pop. Diba? Hiyaw sila ng hiyaw. Parang nag-inulit-ulit lang ng mga bansa para pagkakitaan. Yung mga idol-idol na kumakata, gwapo, ganyan, maganda. Yung sa Little Season, tatanggalin yung Rod of Iron. E di pakakawalan si Taning. Tutuksoy niya yung mga tao. Hindi yan overnight. Parang inabot na 10 taon bago mahiwalay din yung yung mga na-convert natin, no? Hindi overnight. Pero tumatrabaho na. 70 years yan. Approximately, 70 years. Little Season is 7 years. 70 years, sorry, 70 years. Isang generation. So, kahit walang kamatayan ng tao noon, may pinapanganak doon na magiging rebelde. Maraming pinapanganak doon na naging rebelde. Yung pinanganak na sa loob ng millennium na rebelde, may kakaunti. Pero pagdating ng Little Season, maraming ipapanganak doon na rebelde. So, isang generation yan, more than 70 years, no? So may mga 20 years old dyan, rebelde na. Di ba? May isip na. 100 years old, rebelde. So merong 100 years old galing sa kabilang side ng millennium, tapos may bagong pinanganak pa. Tatanggalin na Rod of Iron. So wala na yung batas ng capital punishment. Wala na yung higpit. Nung nawala yung higpit, rebelde na. Ayan na, yung mga magulang. Alam nyo ba, kayong mga magulang yun. Yung tinanggalan nyo ng pamalo yung anak nyo. Ayaw nyo magparusa sa anak nyo. Ayaw nyo mag-assert para sa gagawin. Ngayon, pwede nyo sabihin, gawa kayo tanong. Walang takot sa inyo. Pinabaliwala lang kayo. Kawawa yung anak nyo. Parang Little Season din yan. Ayaw ko makinig kay mama. Hindi naman yan, okay lang kahit hindi ko siya sundin. Hindi naman namamalo yan. Di ba? Ayun. Sister Ami, hindi ba yan namamalo? Pag spiritual na utos. Baka minsan meron, minsan wala. Kompletoy natin. Yung nagsisikap, hindi perfect pero nagsisikap. Malapit na yan, paayos lang kayo, no? Para ma-perfect yung anak nyo. Yung hindi talaga nagsisikap, matakot na kayo. Dapat manakot na tayo. Kasi, yung parang Little Season yung nangyari sa anak ninyo. Yan yung kabataan ngayon. Parehong-pareho. Parehong-pareho na Little Season. Malapit alam mo ba yung Little Season parallel yan sa Tribulation? Malapit na tayo sa Tribulation. Ibig sabihin, yung mga rebeldeng kabataan ngayon, kasalanan din ng magulang, no? Kaparalel nyo yung magre-rebelde sa Little Season. So dito sa millennium, maaaring hindi mahigpit yung ang ibig sabihin Rod of Iron, higpit Biglang may nagtanggal sa higpit. So ngayon, parang tinanggalan nyo yung higpit ng anak ninyo ngayon, di ba? Masyadong maaga para tanggalan nyo ng higpit yung anak nyo ngayon. O baka ang higpit nyo nasa material lang. Kailangan malinis ang bahay. Kailangan magtrabaho o mag-aral. Baka ang higpit nyo nandun lang sa material. Dalhin nyo yung higpit nyo sa spiritual, sa Panginoon. Pag walang higpit doon sa spiritual, sa Panginoon, mapapahamak. At yan ang Little Season. At kahit futuristic ang Little Season, pwede nyo salaminin ang sarili nyo para tayong nasa Little Season. Okay? Yung kabataan natin. Yung anak natin. Pero tayo may kasalanan kasi kaya natin mag-assert. Hindi pa sila independent Ayaw natin mag-assert. Hindi na sila ma-attend. Pag nagtitipon, walang pabasa. Kayang-kaya kasi umikip pa ng pera sa inyo
kumikita, trabaho na sila, kumikita sila, may pamilya sila. Pero kung humingi ng pera sa inyo, may control ka sa kanila. Bago kita bigyan, pabasa tayo 1 linggo. Atin kayo na, papa-DVBS ko kayo hanggang mag-enjoy kayo. Saka ako i-release yung pera. Nag-enjoy na, tuloy-tuloy na, kahit nakuha na. So sana, tagumpay kayo. Sino pa may tanong? Ako po. Ito yung little, kaso may boss. Dapat yan. Sige, sino may tanong? Sige pa ako po. Ako po, tanong ko po, ano po ba yung pagkakaiba ng Thunders saka ng Rapturing Faith? Meron po ba itong mensahe sa hukom? Rapturing Faith saka? Thunder. 7 Thunder. Yung Thunder, yung hindi maintindihan na mensahe, may nakatagong mensahe. Yung Rapturing Faith, yan yung bunga. Pag narinig mo yung tinig sa loob ng Thunder. Pag narinig mo yung tinig, hindi, nagsimula ka sa lightning eh. Yung puso mo, pag lumitaw, yung sandaling lightning, gusto mo, masunggab agad eh. Yung spirito na gusto mo sunggab agad, wala nang delay. Kwalipikado ka, marinig yung tinig. Pag narinig mo yung tinig, yan yung magbibigay sa yung Rapturing Faith. Kasi, kaya mo naririnig yung tinig, yung pananampalataya mo, karapat dapat sa rapture. Yung pananampalataya mo, karapat dapat sa rapture. So, yan yung pagkakaiba ng Thunder. Sa ibang tao o Thunder, kasi hindi nila makuha yung tinig, hindi nila marinig yung tinig. So, kunwari, may magulang dito na hindi pa planong mag-assert, no? Ayaw pa patulong mag-assert. Mabibigo ka. Kunwari, gusto mo amu-amuin na anak mo hanggang sumunod sila. Mas mahirap yan, pero most of the time, hindi yan susunod. Dahil inaamo nga eh. Parang wala siyang nararamdamang palo o kastigo o disciplinarian. So, Thunder. Okay, kahit na umattend, nakinig, tumugtog, enjoy lang sa tugtog. Pero ang mensahe sa kanya, Thunder. Hindi pa maliwanag sa kanya yung mensahe. Parang uncertain sound. Yan. Yung Thunder, katulad ng uncertain sound of a trumpet. Yung certain sound of a trumpet, yan yung voice. Yan. Voice of the trumpet. Tapos yung lightning, yan yung parang katulad ng shout na sandali lang. No? Shout sandali lang eh. Pero yung voice tuloy-tuloy. Okay. May sinong hahabol? Kunwari. Remy, hahabulin mo, Remy. Remy, si Ed. Dito clock na. Pinapabarbatin ko yan si Ed eh, kaya hindi ko na siya pinapatanong. Haba kasi nitong audio lagi. Bumawi kayo sa ibang oras. Sa ibang oras na kayo magkaroon ng question answer. Maglaan kayo ng oras ng question and answer. Marjorie, kailan tumawag ka na lang sa akin ng ibang oras na reckoning. May nagsasalita. May nagtatanong. Ako lang natin nag-share screen. Kung hindi na lumitaw yung ibang share screen, lagi nyo kung sino may share screen, mag-practice kayo pa, ikot-ikot picture kung ano yung pinag-usapan para maganda yung future tools natin yan eh. May AI tools pa yung itatype mo lang. Ano sabi? Hello? Araw-araw? Araw-araw ka naghukom, tapos 2 hours pa tong question and answer, ang haba-haba. Hayaan mo lang, dapat 3 hours nga. Ba't galit ka na naman? Ang haba kasi nito, itong 2 hours, pag beberbati mo to, buong araw mo itong gagawin. Tapos gusto mo pa Sister Remy, ang hinihiling ko lang mga tanong. Ngayon, kung gusto mo iscribe yung sagot, pusa mo yan. Walang namimilit dyan. Ibig sabihin, hindi ko compulsory yan. Kunwari, nahihirapan ka, pwedeng wag mo iscribe yung sagot. Tanong lang. Ang tanong, ang dali-dali iscribe kasi ang haba ng sagot ko, yung tanong ang ikli-ikli lang. Di ba? Kaya lahat dapat at least yung tanong ang na-iscribe. Yung sagot, yan ay ano na lang yan, gusto mo dagdag blessing. So wag ka magagalit kung ginawa mo yan kasi walang nag-utos sa'yo yan. Okay? Gusto mong parang free will offering mo yan sa Diyos. Pagpalain ka. So wag ka magreklamo kasi baka bawasan ng Diyos yung blessing. 'Di ba? Di ba gusto ng Diyos chill forgiver? Ito
ito yung magandang type, hindi lang pera, no? Walang bulong-bulong, walang maktol-maktol. Kung magbigay ka ng ano sa iyong kaloob, sa iyong puso, sa maluwag sa iyong puso. So kunwari, nahirapan tayo. Ang pwede mo pagreklamuhan, kung may nagsabi sa'yo, iscribe mo lahat. Di ba? Ang hinihiling ko lang tanong, at hindi lang ikaw, lahat. Kasi ang dali-dali gawin. Pag hindi nyo pa pinagawa sa anak nyo, wala na nga silang tanong, di pa sila nag-scribe, walang make-up, parang gusto mo masigurado, ma-impair na yung anak mo, maiwan sa tribulation. Di ba? O kaya, kung mako-convert siya, may bugbog muna mula sa Diyos. O, ganun yan. So, hindi nyo masyado mahal ang anak nyo. Saka, Francis, pag hindi nag-scribe at pinaupo mo, magkakasama kayo, mag-aalisan kasi walang ginagawa eh. Tama, isa pa yan, di ba? Alam mo kahapon, maganda yung kahapon, pero kailangan may tanong bulong, kailangan may nagdidikoning. Kasi hindi naman lahat bere yan na gusto pakinggan yan. Mayroong gusto makinig na aagaw ang attention dahil may ibang kumukwento or what na hindi related, no? Kailangan pag-usapan yan. So, kailangan may tanong bulong. Kahapon, hindi pala kahapon yun, Thursday. O dapat laging ganyan ang gawin natin. Kailangan magkaroon kayong kauhawan sa mensahe. May video yata yan, si Bar Magella. Ang nakunan ko lang yung sarili ko. So, kung sabi ko kay Remy, pag wala ka doon, panuurin mo yung anak mo, para yung puso na anak mo, parang barkada pa rin niya yung manalite. Habang wala pang makapal na tubi. Okay? So, sasabihin ko lang, Bar Jerry, wala tayong reckoning, baka na-lockdown na yung reckoning mo sa anak mo sa tubi. Pag wala tayong regular reckoning, most likely mga magulang, hindi nila mapupulido yung tubi ng anak nila. Hahanga na lang ako pag mayroong napulido yung tubi ng anak nila kahit walang reckoning. Okay? Pag siya napulido, 1 linggo, 2 linggo, makapal na yung ka-sharing nila. At nag-enjoy na siya. At nagla-live na siya. Live sa room, ha? So, Bar Jerry, kailangan tumawag ka na lang another time. Okay? Para sa PTA. Ganyan din kay Bar Jose, Bar Ricky, Sister Lisa, Sister Remy. Wala pa reckoning sa PTA yan. Kahit nga Barlito eh, no? So, yung iba, Sister Shirley, tawag ka rin. Bukod sa si Bar Ricky, pinapatawag ko, Sister Shirley, tawag ka rin. No? Si Bar pa doon, kailangan din na regular tawag. Ibig sabihin, yung mga pamilya na may commitment, merong asam sa rapture, yung pamilya, ayusin natin na reckoning natin para mapulido. Kung gusto nyo mapulid, gusto nyo talaga makasama, i-check nyo, malalaman nyo, hindi pala perfect eh. Minsan, nanakaw ang oras, minsan, iba yung ginagawa, nakokorrupt. No? Parang may absent pa. Kung mga sa trabaho, hindi pa pulido yung trabaho. Okay, workshop tayo. Ang workshop natin ay, tulad dati, yung scribe post, pangalawa, yung tanong comment, pangatlo, record mo na lang, Bar Jerry, yung 2B nila. Tapos manakot ka na lang pag wala. Tapos mag-alok ka ng tulong sa mga wala. Kunwari, hindi namin alam anong gagawin eh. Meron talagang ganyan. So, mahirap pa kumontak. Parang yung anak nyo na aksidente, hindi ba kayo hihingi ng tulong para madala sa ospital? Ganyan. Ganyan lang yan, no? Sige, yan yung standard workshop. At Bar Jerry, wag mo patatakasin ng walang copy-paste doon sa mismong yung mga nag-live, kahit puto lang live nila. Orasan, lang. Kahit konti may copy-paste. Yung copy-paste, okay? Doon sa post. Yung title ay Sabado Tanungan. Yung post mismo, dapat nandun yung mga tanong. Optional na lang kung may pa, no? Pero tanong lang ang nire-require ko. Kaya hindi pwede magreklamo yung ibang tao, hirap na sila. Okay, paki-pray ang workshop. Paki-close na rin. Close. Yan, tayo po manalangin. Pikit mo na lahat. Yes, ulit maraming salamat po sa gabing ito, sa napatapos po ng gawain, sa lahat all ng tanong na nasagot, sa mga tanong all na hindi pa nasasagot. Papasalamat kami all kay Brother Francis sa paggamit niyo all sa kanila. Kaya din all sa lahat ng kapatiran na nandito sa loob ng room.
At gano'n din sa magiging workshop po namin, kayo po ang siyang manguna. Ito ang samad-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ni Bembem ang magre-record ngayon. Hindi, Okay, tatlo yan ha. Subscribe, post, yung copy paste ng tanong. Yung sa ibang kapatiran sa comment. Pero si Simon Ami, kung sino man nag-live, kailangan sa post mismo. Okay? Tapos, recording sa Ruby. Okay? Sige, kaya mo yan. Bembem, nagsama. Sige, brother Rep. Yes. Oy, kanino yun? Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Berna, maki-alternate ka ha. Ayun. Hello po, brother JP. Bali, tatlo yung re-record yan. Yung timeline, sa timeline, comment. Hello po, brother JP pa dun. Tapos, ano yung pangatlo? Alam ko na pa. Hello po, magandang gabi po. Ayun, yung workshop natin. Pero sino mga kasama mo dyan sa bahay niyo? Si David po, si Kuya Dave. Nakapag-subscribe ba kayo ngayon yung sa tanong? Apo, i-post na lang po mamaya po. Ayan, pa-post na lang sa ano. Tapos doon naman tayo sa ano, yung nakapagtanong ba kayo? Apo, lahat.